Binalik ng dalaga ang paningin kay Santiago. Sasama ba ang loob mo kung sabihin kong hindi na maaari? Diretsang hayag ni Karina sa bisita na agad lumarawan sa anyo ang panglulumo. Isang uri ng kalungkutan na may kalangkap na kaunting panghihinayang. Sa pag-uusap nila kanina, hiniling ni Mr. Montemayor na bukod sa first name na lang ang itawag niya, wag na rin daw niyang hohoin ang dalisuyo. Ganoon ba? Naiintindihan ko. Ano nga naman bang may isang edad na naniningal ang pugad, hindi ba? At ikaw ay... Putol nito sa sasabihin, bahagyang nalamuyot ang kalooban ng dalaga sa hindi na itagong panlulumo ng bisita. Muling napasulyap sa labas si Karina. Hindi niya na mabilang kung ilang simpleng paglinga sa kanilang direksyon na ang kanyang nahuli mula sa mga usiserang kapitbahay. Simula pa nang harapin niya si Santiago. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ngunit sana huwag mong bigyan ng ibang kahulugan pa. Sa ngayon, ang pagpayag kong muli kang dumalaw. Wala akong kayang ipangako sa'yo. Bagong kilala pa lang tayo eh. Pinigilan ni Karinang mapabuntong hininga sa biglang kabig ng pasyang sinabi kanina. Yun naman kasi talaga ang totoo. Hindi siya interesado sa mayamang bisita. Ngunit nakikita niyang baka naman kasi may magawa ito sa problema nila ngayon sa lupang pag-aari na nito ngayon. Sana lang talaga, hindi ito mag-demand ng hindi niya kayang ibigay. Oo, hindi siya magpapaka-impokrita. Alam niyang iisa lamang ang naiisip nilang lahat ngayon. Bakit pa sa pakiwari niya masasalya siya ngayon sa isang kompromiso? Hindi nagsalita si Santiago ngunit agad itong sininagan ng liwanag sa muka. Saglit itong napatungo bago tumikim at sinabi nga alis na ito. Tahimik na tumayo na agad ring ginaya ng dalaga. Nauna pa ito sa pintuang bukas. Hindi na nagsalita pa si Karina. Hinatid ang mayamang lalaki sa labas ng kanilang tarangkahan. Agad naman itong nilapitan ng kanyang ninang. Muli, may apologetic na tinging ibinigay sa kanya ang ninang niya, ngunit hindi na niya nagawang makipag-usap sapagkat nag-umpisa ng lumakad ang mayamang lalaki palayo, na agad namang sinundan ng kanyang ninang. Nang tuluyang nawala sa kanilang paningin ng mag-amo, saka lamang tila natauhan ang mga nakikiusyoso. Kanya-kanyang lapit sa dalaga. Mandi, may kung ano sa loob niyan tila bumikat. Totoo bang panilikaw ang paksa ng mayamang yun? Tanong ng isang matanda kay Karina. Tumango siya bilang pagsagot. Napag-usapan niyo ba ang lupa? Diretsang tanong ng isa naman na kinailing ng dalaga. Mukhang may pag-asa tayong nakikita sa hinaharap ah. Anang isa di kalayuan. Hindi na tinignan ni Karina kung sino. Ano ba naman kayo? Huwag niyong pangunahan ang apo ko. Wala siyang dapat gampanan o ipangako sa atin. Hindi ito basta-bastang bagay lamang. Anang lola naman ni Karina. Bagamat alam niyang tinubuan na rin ito ng mumunting pag-asa sa loob, hindi na nito kailangan pang sabihin sa kanya kung kaano kahalaga ang munting tahanan nila at maliit na loteng taniman nito ng mga gulay at tahanan ng ilang alaga nilang hayop. Hinanap ng dalaga ang kanyang kaibigan. Nalingunan niya itong nasa likuran na kunwari ay abala sa pagsimot ng chipi na may kalakihan rin. Mula kay Lady, kay Enrico naman na nakakuyom ang mga kamao na baling ang mata ni Karina. Hindi ito umalis sa kinatatayuan upang lapitan siya ngunit tila naman siya nito sinasalubong ng mga tanong sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanya na matiim. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pinili niyang hindi nasagutin o magsalita pa ng kanya-kanyang palitan na ng komento at saloobin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nakikisali na rin ang lola niyang hindi naman niya tulad na pili lamang magsalita. So, may pag-asa ba si Santiago? Tanong sa kanya ni Lady.
habang pinipilian nito ang ilang pocketbook na maayos na nakasalansan sa isang misitang tabi ng kama ni Karina. Hindi sumagot ang dalaga, naabala naman sa pagkukuskos ng basang buhok. Umupo ito sa gilid ng kama at binuksan ang munting drawer sa ibabang bahagi ng kahoy na cabinet. Kumuha ng panty. Dahil hindi sumagot, nilinga ni Lady ang dalaga na nagsusuot ng munting saplot. Bago inalis ang nakatapis na tuwalya sa katawan, binuksan naman ang kabilang bahagi ng pintuang cabinet at kumuha ng oversized na t-shirt na paborito niyang ipantulog. Dito ka ba matutulog ngayong gabi? Maligo ka ha, bagong palit yung kobre kama, pati yung mga punda. Malayo nitong sagot sa kaibigan. Ang lamig. Half-bath na lang ako, pero ng tuwalya, huwag mo na isampay. Awat ni Lady sa kaibigan na akmang ihahangir sa likod ng pinto ang ginamit na tuwalya. Tuluyang sumampas si Karina sa kama. Umabot ng maliit na botelya ng lotion, naglagay sa palad ng kaunti bago hinaluan ng ilang patak ng baby oil, saka in-apply sa hita at mga braso. Nang makitang hindi tumitinag si Lady sa pinto ay napatitik ang dalaga sa kaibigan. Ano? Tanong niya. Tumaas ang kilay ni Lady na kinairap naman kunwari ni Karina. Ang kagandahan sa kaibigang kilala ka mula ulo hanggang paa, wala kang maitatago basta-basta. At hindi papayag na hindi masagot ang mga tanong na pilit mo mang ignorahin, wala kang choice kundi harapin. Katulad pa rin ng dati, walang kahit, alam mo na, tipid na sabi ni Karina sa napaupo sa tabi niyang si Lady. Mayaman yun, tila pangungumbinsin nito. Umirap muli si Karina. Kay Lady lamang talaga siya nagiging komportable at nakakapagsalita ng tuloy-tuloy. Bata pa sila, magkasama na silang dalawa. Nasubukan na ng panahon ng pagsasamang lagpas-pasang magkapatid. Palibasa'y parehas ring solong anak. Anong gagawin ko sa pera niya? Hindi ko naman pera yun. Saka, hindi mo nga alam kung saan galing yung yaman niya. Kung paano niya kinita. Kaswal na sagot ni Karina. Katas ng resort. Tipid na sabi naman ni Lady na tumaas ang kilay. Teka, nakakahimig pa ako ng panghihinayang sa'yo. Alam mo, lumang tugtugin na yung mahirap na babae pumatol sa mayamang may edad para guminhawa sa buhay. Millennium na, 2004 to be exact. Uso nang magsumika para guminhawa o kung hindi naman, para lang kahit paano hindi sumala sa pagkain. Sa lubong ang kilay na sagot ni Karina. Sana lahat katulad mo mag-isip. Pero kasi alam mo naman na ang isang babae hindi maiwasang maiugnay sa ganyan sitwasyon. Lalo na at sa kaso mo na ganyan kagandahan. Alam mo, kung gaano ka kaganda, siya rin din ang pride mo, no? Pero kasi friendship, ako ang nag-aalala sa'yo. Ako na nakailang jowawis na, ikaw, hindi ko alam kung pihikan ka ba o magic ka na. Tanong ni Lady sa dalagang nagsusuklay naman ng buhok. Saglit itong natigil sa ginagawa bago napatitig sa larawan ng mga magulang na nakadikit sa salamin ng cabinet. Kaka, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Gusto ko yung pag-ibig na natagpuan nila itay at inay. Tapos yung sinasabi nilang sexual tensions na hindi maiwasan ng dalawang tao. Posible ba talaga yun? Gusto kong maramdaman. Naiiling na paliwanag ni Karina na kinakiling naman ng leeg ni Lady. Alam mo ikaw, ang dami mong gusto. Paano naman kung yung mga bagay na tumutugma sa gusto mo hindi naman sa kagwapuhang nila lang mo matagpuan? Hamon ni Lady sa napahalokep-kep na kaibigan. Gagamitin mo bang mata sa pag-ibig? Sagot naman ng dalaga. Saka alam mo naman na sa'yo ko lang talaga sinasabi. Hindi ko gusto ko yung iba yung trato sa akin. Yung hindi maya't maya binibring up na maganda ako. Kung pwede, gusto ko kung, alam mo yun, yung ako yung mag-e-effort sa kanya kasi gusto ko siya. Yung kikilalanin ako bilang ako, hindi lang dahil ito ako.
Nagagaril at tila hirap na paliwanag pa ni Karina sa kaibigan. Grabe, napakakomplikado mong tao. Makahanap ka kaya ng ganun? Lahat naman ng mga nakakadaupang palad nating lalaki na na-attract sa'yo, ang dahilan maganda ka. Ano kaya, magpapangat ka kaya? Tara, sugatan natin mukha mo. Asar nito sa nailing naman na dalaga. Alam mo, naalala ko na naman yung sinabi ng dati nating kaibigan eh. May kababaang wika ng dalaga na kinahalokip-kip naman ni Lady. Sino? Si Pepa na naman. Bitter lang yun. Paano yung boyfriend niya? Crush ka? Marahang umiling si Karina bago nagsalita. Hindi lang yun doon. Totoo ang sinabi niya. Mahirapan ako makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin na hindi ginagawang basehan yung mukha ko. Hindi naman nila talaga ako gusto bilang ako eh. Yung kung ano yung nakikita nila, doon lang sila interesado lagi. Natutula lang sabi ni Karina habang binabalikan ng mga lumipas na alaala. Si Enrico, mahal ka nun. Singit naman ni Lady. Malungkot na binaling ni Karina ang mata sa kaibigan. Yun nga lang, di mo siya mahal. Okay, gets. Sagot naman ito sa huling nasabi. Inabot ni Karina ang kumot bago sumantal sa headboard. Umabot ng pocketbook na hindi pa natatapos basahin. So ano? Tatanda kang dalaga sa pag-aantay ng lalaking pag-e-effortan mo, tapos hindi bilib sa ganda mo na magpaparana sa'yo ng marubdob na sexual tensions. Good luck! Anang dalaga naman na hinawakan ang door pull ng pinto. Nang hindi sumagot ang kausap, sumimangot si Lady. Maliligo na lang ako. Sumakit ulo ko sa mga sinabi mo. Nasunda ng mga pagdalaw ni Santiago. 3 beses sa isang linggo. Minsan dinadahilan na daraanan ang mga palutong egg pie o kung anumang maaring i-bake ng dalaga para lang may masabing sadya. Haharapin ni Karina ng ilang oras sa munti nilang salas/kusina. Tamang kwentuhan lang. Bihirang i-bring up ang paksa tungkol sa pag-ibig na niluluhog ng dalaga. Sa bawat pagpapaalam nito sa kanilang tahanan tuwing natatapos ang pagdalaw, ramdam ni Karinang nais makibalita ng mga matang nakamasid sa paligid. Kung napag-uusapan ba nila ang tungkol sa lupa. Awa naman ng Diyos, wala pang lumalapit sa kanya at tahasan siyang tinatanong kung may resulta na ba. Siguro napahiya sa dalaga nung unang araw na bumisita si Santiago. Paano'y halatang hindi nagustuhan ng dalaga ang sunod-sunod nilang pagtanong noon. Sa isip ni Karina, hindi na rin naman niya papatagalin at isa sa mga araw na darating, titingnan niya kung ano ang kanyang magagawa sa paksang iyon. Hanggang dumating ang isang hapon, linggo, bisita niya muli ang mayamang lalaki na bagamat tila nangangalumata at tila hindi nakatulog ng magdamag na dumaan, ay may sigla pa rin sa tinig at ningning sa matang nakikipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung bakit tila ito hapo na hindi niya maintindihan. Sinabi nitong nung nakaraang araw raw nanikip ang dibdib nito ngunit hindi naman dapat ipag-alala. Nagdagdag lamang daw ng dosage sa regular na maintenance nitong iniinom. Santiago, maaari ba kitang makausap sa isang bagay na alam kong magiging sensitibo ngunit kailangan kong buksan? Hindi sa ano pa man. Gusto ko lang namin na matanong. Hindi naman siguro sa'yo lingid na ang lupang kinatitirikan ng aming tahanan ay nabili niyo na upang maging extension ng Montevilla Resort. Maaari ba akong maging boses ng aking mga kapitbahay na kung pwede, ibigay mo na lang sa amin ang lupaing ito. Babayaran namin ngunit maaari bang sa paraan na kaya namin? Hulog-hulog ka na lang sana, kayo nang bahala sa turing. Mahabang lahad ng dalaga sa bisitang napubuntong hininga ng mahina. Saglit itong inabot ang puswelong naglalaman ng mainit-init pang kape, tabi ang nabawasan ng egg pie. Sinadya ni Karinang iyon ang ihanda sa lalaki upang kahit paano, makondisyon naman ito.
Hinihintay kong i-bring up mo ito, Karina, noon pa. Ang tagal mo namang humanap ng tiyempo. Nakangiti nitong sabi sa napalunok na dalaga. Napatungo siya ng saglit masalubong ang titig ni Santiago. Tila siya nagigilty na naiilang. Ngunit kailangan na kasi talagang pag-usapan to. Para na rin malaman nila kung anong hakbang ang susunod nilang gagawin lahat. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong nito sa nagtaas ng paninging dalaga. Saglit pinag-isipan ni Karina ang sasabihin. Ayaw niyang madagdagan pa ng kulay ang paksang pinag-uusapan nila ngayon. Natatakot akong humingi ka ng kapalit na hindi ko kayang ibigay. Lalo at nilinaw ko sa'yo na wala akong kayang ihandog sa'yo kundi pakikipagkaibigan lamang. Mahinang wika ni Karina sa lalaking tipid ng ngumiti at inubos ang laman ng paswelo. Napatitig ito sa egg pie na hindi na naubos. Tila may iniisip na kung ano. Abot-abot naman ang piping panalangin ng dalaga na sana hindi ito humingi o mag-demand ng mga bagay na labag sa kanyang prinsipyo at pananaw. May intindihan naman siguro siya ng mga kalugar nila kapag tumanggi siya sa kung anumang alok o hihingiin ng mayamang lalaki kapalit ng pagstay nila sa lupaang ito. Malinis ang kanyang imahe sa mga taong nakakakilala sa kanya. Wala pa siyang nagiging nobyo at kahit kailan hindi kinakitaan ng garbo o kahit anong layaw sa katawan. Sa susunod na buwan, sasapit ang aking kaarawan. Maaari ba akong humiling sa'yo na kung maaari samahan mo ko ng ilang araw sa isang lugar na paborito ko? Mga 3 o 4 na araw lamang sana. Huwag kang mag-alala o mag-isip ng kung ano. Nais lamang kitang makasama sa ilang hapunan, ilang pananghalian at ilang dapit hapon. Accompany me. Anito na kinalunok ng dalaga. Nang hindi siya nakasagot, muli itong nagpatuloy. Ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito kapalit ng pagpayag mo. Irerespeto kita, pangako yan. Kung nais mo, sama mo si Lady. Isipin mong isang bakasyon lamang ito. Maaari ba? Tanong pa ni Santiago. Hindi malaman ni Karina kung ano ang isasagot. Bagamat mula nang makilala ng dalaga ang mayamang lalaki, hindi ito nagbigay ng dahilan upang maasiwa siya sa presensya nito. Gentleman ng may edad na lalaki at isang beses pa lamang nagtao pang kanilang mga palad nang kamayan niya ito ng unang araw nitong pagdalaw sa kanila. Ngunit hindi yun sapat upang magtiwala siya ng lubusan rito. Ano bang alam niya? Hindi niya ito lubusang kilala. Ngunit, napatingin si Karina sa labas ng kanilang bahay kung saan masayang naguhuntahan ng kanyang lola at ang ilang kaedad nito sa tindahang malapit. Sino siya upang tanggihan ang alok nito? Ano ba naman kung totoo ngang wala itong balak sa kanyang masama? Heto nga, at sinadyas pang dalhin niya si Lady. Saglit napaisip si Karina. Ganun ba katindi ang nararamdaman nito sa kanya, sapat upang ibigay nito ang pagkaaring iyon? Naiintindihan ko kung... Sige, putol ni Karina sa sasabihin sana ni Santiago. Sa isip ni Karina, eto na tatanggi pa ba siya? Bihira lamang ito. Bahala na. Basta pag lumagpas ang lalaking ito sa linya niya, wala siyang magagawa kundi umuwi, umurong sa hiling nito. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Santiago, tila ito pa ang nabunutan ng tinik sa dibdib. Maraming salamat, Karina. Halos pabulong na lang nitong sabi sa dalaga. Ganun lang? Yun lang? Eksaheradang wika ni Lady sa kaibigang bagya siyang sinita sa tumaas na boses niya. Paanay nasa isang bakery ang dalawa na isa sa mga sinusuplayan ni Karina ng mga hinonong pie at minatamis. Kasalukuyan silang naniningil ng balanse. Nagkataong walang gawa si Lady sa kanila kaya sumama sa kaibigan. Ito ang pangunahing pinagkukuhaan ng dalaga ng pera. Napapaikot niya ang kanyang puhunan sa paraan ng pagsusupply ng mga hinornong egg pie, cookies at paminsan hindi naman kalakihang mga cake
na may simpleng dekorasyon at pasadya ng ilang regular na customers. Sa 3 bakery na kumukontrata sa dalaga, laging kalahati ang paunang bayad. I-deliver na niya ang mga na-bake, tapos tuwing kinsenas, sa kanya sisingilin ang mga tindahan. Naawa naman ng Diyos, maayos na kausap. Ang lola niya, pensyonado naman sa SSS, kaya hindi naman sila ganoon kahirap. Sapat lang upang makasurvive. Isa ang pagtaas ng raw materials kaya hindi makapag-expand si Karina sa munting negosyong pinagkakaabalahan niya. Isa kasi sa mga binabalik-balikan ng mga suki niya, yung quality ng mga baked products niya. Hindi nagbabago ang timpla sapagkat hindi siya nagbabago ng mga sangkap na ginagamit. Kasi hodang tumaas pa ang kalidad ng arena o asukal at mantikilya. Ang pamanang recipe ng kanyang lola sa kanya ay hindi niya tinitipid o hindi niya binibitin. Huwag kang maingay, baka mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba? Mahinang saway ni Karina sa kaibigang napatakip naman sa bibig. Baka naman may twist yan na. Kasi parang hirap paniwalaan na presensya mo lang talaga yung gusto niya. Tapos date-date lang ganun. Ilang araw ang pinag-uusapan dito, friendship. Bulong naman ni Lady na bahagya pang nagpalinga-linga, siniguradong uling malapit na maaring makarinig sa kanyang sinabi. Bumuka ang bibig ni Karina upang sumagot, ngunit may lumapit na 2 taong bumili ng mainit-init pa niyang egg pie na sasaglit pa lang na i-display sa showcase. Lumapit ang tenderang abala sa pagtipa sa 3310 na cellphone. Panay ilaw pa ng backlight nito na tila kay sakit sa mata. Paano'y kulay yellow. Alam niya isa yon sa mga nauusong upgrade ng cellphone ngayon. Palakasan ng backlight. Hindi pa kasama ang ilang bagong disenyo ng phone case. Si Lady nga, may dalang supot na kung saan naroroon ang bagong housing ng cellphone niya. Pinatapos ni muna ni Karinang mapagbilhan ang lumapit na mga customer bago tinanong ang tindera kung matatagalan pa ba talaga ang amo nito bago tumating. Nag-text na Ate Karina, malapit na raw siya, hintayin mo na lang daw para daw hindi ka na bumalik mamaya. Anito naman na muling tumipa ng mga mensahe. Salamat Oda ha, sorry napatext ka pa nang wala sa oras. Anang dalaga na kinailing naman ng tendera bago ngumiti. Text ako Ate Karina, tsaka sanse naman si kuya kaya walang problema yun. Napatango-tango si Karina. Hala? Sanseyalar ka na, Oda? Hindi mo magastos kung dalaw-dalawa ang SIM? Tanong ni Lady sa umiling naman ng sunod-sunod na dalagita. Sinabi nitong wala na ang dati niyang numero. Sa bagay. Medyo naiinis na nga rin ako sa Smart. Kaso hindi ko naman bet mag-lobe. Karamihan sa mga textmate ko Smart eh. Teka na nga, pag-try ka na bang mag-unli call? Ang hirap kayang mag-register dun. May oras ata yun eh, madaling araw. Patuloy pa ni Lady. Saglit pinaba ng dalagita ang hawak ng cellphone bago may kung anong sinipat sa showcase na tinapay. Saka sumagot. Nako Ate Lady, ang hirap mag-register doon. Laging analytics rin ako nakakatsamba eh. Pero yung kapatid ko, unli call siya nung nakaraan pa. Uminit tenga ko sa callmate ko, grabe. Wala na nga kaming napag-uusapan kung anong-ano na lang. Natatawang sabi naman nito na kinatawa rin ni Lady. Mamaya nga itatry kong magpa-register. Siguro baka mga gabi kasi konti lang naman makakasabay ko nun no. Parang gusto ko kasi yung unli call na lang. Konti lang naman kasi makaka-textmate ko ngayon eh. Ikaw ba may kilala ka bang masipag mag-reply? Ani Lady pa na kinakunot noon ni Karina. Ay nako ate, madami. Eto kunin mo ito. Ikaw na maghanap. Ani Oda naman, sabay abot na may kakapalang booklet kay Lady. May mga ringtones din dyan na madali lang gawin. Puno na rin ng quotes at maraming number na pwede mong i-textmate. Magsasawa ka na lang. Diyan ko nakilala yung boyfriend ko ngayon eh. Dagdag pa ng tindera. Inabot naman ni Lady ang booklet. Sinabing isasoli na lang pagtapos na. May bumili ulit kaya nakuha ng customer ang atensyon ng tindera. Nakiusyoso naman si Karina sa kaibigang sabik na binuklat-buklat ang booklet na binigay ng tindera. Ang dami namang numero niyan. Lahat yan iti-text mo? Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga sa tumangong kaibigan. Oo, pero yung Smart number lang para hindi naman ako ma-check off.
Saka, mali mo naman, baka makakilala ako na matinuto ng mag-text dito. Paano yung mga nakukuha ko sa dyaryo? Puro manyakis mag-text. Tsaka nung tinawagan ko, pangit ang boses. Katimbre ng tatay ko. Ew! Tila napapahindig na sabi ni Lady na kinatawa ni Karina. Mag-cellphone ka na rin kaya. Hindi yung akong kinukulit ang mga admirers mo. Muling sabi pa ni Lady na kinailing naman ng dalaga. Ngunit hindi na nagawang sagutin pa iyon sapagkat bumaba sa tricycle ang inaabangan nilang sadya. Bakit hindi ata dumalaw sa'yo si Santiago nung nakaraan? Tanong ni Lady sa kaibigang katabi habang lulan sila ng kotseng sumundo upang dalhin sila sa Baguio. Mula sa kalsada, binaling ni Karina ang paningin sa kaibigan. Ang sabi ni Ninang, nasa ospital raw nung nakaraan. Tipid na sabi ni Karina na saglit tumingin sa driver na abala sa daang tinutugpa nila. Nakuha agad ni Lady na hindi sila maaaring mag-usap ng higit pa sa dapat marinig ng ibang tao. Muling binalik naman ito ang atensyon sa pocketbook na binabasa. Gayon din ang ginawa ni Karina. Inalaw niya ang sarili sa malamig sa matang tanawin na nakikita mula sa labas ng sasakyang lulan sila. Isang mabining tapik sa kanyang pisngi ang nagpamulat sa dalagang hindi na malayang nakatulog pala sa haba ng biyahe patungong Baguio. Andito na tayo, Inday! Bagamat may kahinaan, rinig ni Karina ang excitement sa tinig nito. Bakit hindi? Ito ang kauna-unahang outing o bakasyon nila sa labas ng kanilang probinsya. Bahagyang nangunot ang noo ni Karina nang mapansing nasa loob sila ng isang establishmento. Ngunit may kadiliman. Isang mini grocery ang tanaw niya di kalayuan at maraming sasakyang nakaparada. Saka pa lang niya napagtantong nasa pinaka-parking area sila ng hotel. Ida-drop off na dapat tayo ni Kuya Noel sa entrance pero sabi ko kung pwede, samahan niya tayo pumasok since hindi naman pala ito yung unang beses niyang pagpunta dito. Sabi ko kasi mahiyain tayo. Paliwanag ni Lady na kinatango ni Karina. Isa rin sana yon sa mga hihilingin niya sana sa driver na sumundo sa kanila. Mas alam kasi nito ang lugar. Tayo lamang sara rito. Bagamat sinabi nitong naka-reserve na o nakahanda na ang kwartong uukupahin nila sa pagstay, lalapit na lang sila sa receptionist at sasabihin ng kanilang mga pangalan. Pakiramdam ni Karina kailangan pa rin silang eskortehan nito. Mahirap na kasing magmukha silang inosente sa bagong kapaligiran. Lalo at may kasosyalan ng nasabing hotel. Sa brochure pa lang na hawak nila kanina, nakakalula na ang mga amenities. Isang elevator ang pinasok nila patungong first floor kung saan naroon ang reception. Hindi maiwasang tignan ni Karina ang elevator boy sa paraan nito ng pagpindot sa mga button. Ginantihan niya ng tipid ng ngiti nang batiin sila pagsakay nilang tatlo. Naka-abrisyete si Lady sa kanya. Kaswala kong titignan ngunit dama niya sa braso ang palad nitong nanlalamig at bahagyang namamawis pa. Gayon din ang mga palad niyang pasimple niyang kinukuyo maya't maya. Nagtagpo ang mata nila ni Lady sa malinaw na salaming pumapaligid sa kabuuan ng elevator. Sa simplihan nilang pag-uusap gamit ang mga mata, alam nilang iisa lamang ang kanilang nararamdaman. Na-excite at the same time kinakabahan. Bahagyang kumilo si Lady, tinanggal ang pagkaka-abrisyete ng isang braso sa kanya at kinuha ang 5110 na cellphone. Tumipa ng ilang mensahe para sa mga magulang nito na nakarating na sila sa destinasyon. Isa sa mga pinagpasalamat ni Karina, pumayag ang mga magulang nitong isama niya ang kaibigan upang hindi siya mag-isang bumiyahe. Agad tumunog ang cellphone ng dalaga. Sumagot ang mga magulang na halatang nag-aabang ng mensahe sa nag-iisang anak. Ingat daw sabi nila mama at papa. Enjoy. Bulong ni Lady sa dalagang bahagya lang na tumango. Si Mang Noel naman ay tila may ka-text sa cellphone nito. Hindi maiwasang mapasulyap ni Lady sa hawak na cell ng driver na naghatid sa kanila. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong model ng cellphone pero isa yon sa mga nirelease ngayong 2004.
Nokia 7610. Napapahiyang muling naipasok niya sa sling bag ang ninunong model ng nakitang telepono kay Mang Noel. Ang nanay naman niya kasi, bakit hindi na lang kasi siya binilan man lang kahit ng 3310 at kailangan pang ipamana sa kanya ang unang cellphone nila sa pamilya. Napangiwi sa sarili si Lady. Kailangan niya na talagang magtrabaho para mapalitan ng teleponong ito. Gusto pa naman niya sana na magpahinga. Total naman, hindi siya inoobliga ng mga magulang na magtrabaho pa at nag-iisa naman kasi siyang anak. Bakit? Mahinang bulog ni Karina sa kaibigan na napansing nalukot ang muka at sa sahig tinoon ng mga mata. Yukong-yuko. Umiling lang ang kaibigan. Nagtatakang nagtaas muli ng mata si Karina at nahuling sa kanya nakatitig ang elevator boy na tila nagising sa pagkakatulala at patay mali siyang tinuon ang atensyon sa logbook na hawak. Nang ilipat niya ang mata kay Mang Noel, abala naman ito sa pagtitext. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Karina bago tinuon ang paningin sa sariling refleksyon. Hindi siya nag-makeup kahit pinipilit ni Lady na maglagay siya ng lipstick. Tumanggi siya. Sinadya niyang hindi mag-ayos. Simpleng blusang cotton at paldang maong na hanggang binte ang napili niyang isuot na tinernohan ng manipis na sandalyas. Nilugay niya ang buhok na pinasadahan naman niya ng leave-on bago sila umalis kanina. Upang hindi agad mag-amoy araw dahil panay ang labas niya bago sila sunduin ni Mang Noel. Binili na niya kasi si Aling Minda, ang nanay ni Lady, na silipin madalas ang kanyang abuela at i-text si Lady kung ano't ano man ang mangyari. Pinaludan niya pa nga ang ginang at si Lady upang hindi maging kalabisan ng pag-aaksaya ng load sa update na hinihingi niya sa ginang na hindi na rin naman iba sa kanya. Wala pa kasi siyang cellphone, nag-iipon pa siya. Kulang na lang ng 1,000 at mabibili na niya ang second hand na 3210 ng isang kakilala niyang gumagawa ng sirang cellphone. Malamig na sa loob ng elevator, ngunit hindi inaasahan ng dalawang dalaga ang mas malakas na buga na mabangong hangin galing sa hindi nila nakikitang air conditioner. Isang malaking aranya ang unang bumuglaw sa paningin ni Karina. Bronze at cream white ang tema ng kabuuan ng labi mula sa hindi niya mabilang na couch at long sofa chair na maayos na nakaplace sa malawak na espasyo na tineternohan ng mga base at ilang center table na iba't iba ang laki at lapad, hanggang sa hindi na niya matinggal ang kortina sa bawat salaming partition o wall sa kabuuan ng nilalakaran nilang establishmento. May mga taong naglisaw ngunit hindi ganoon karami, at lahat maayos at halatang may sinasabi base sa estilo ng pananamit. Hindi rin mabilang ni Karina kung ilang bellboy at unipormadong helper ang nakikita niya sa paligid. Napadikit si Lady sa kaibigan na kunot noong nilinga siya at natigil sa pagsuyod sa paligid. Naninigas yung ano ko, tangina, sobrang lamig. Mahinang anas nito na saglit pinauna si Mang Noel sa paglapit sa reception. Natawa ng mahina si Karina nang niyakapan ni Lady ang braso niya. Naramdaman ng dalaga ang isang danggot ng dibdib nitong nanigas nga. Patay mali siyang kinibet ni Lady ang isang bag sa batok upang maitago rin ang isang bahagi ng dibdib. Paano yung naka-backpack ito? Si Karina, traveling bag lang naman ang dala. Tig-isang kwarto ba ang kukunin niyo mga anak? Tanong ni Mang Noel sa dalawang dalagang kapwa umiling nang makalapit na sila sa nakangiting receptionist. Nung sunduin sila, ma'am ang tawag sa kanila na matanda, ngunit sinabi ni Lady na sa pangalan na lang sila tawagin. Naiilang silang i-address ng ma'am dahil hindi naman nalalayo ang estado ng buhay nilang tatlo. Nabanggit ni Mang Noel sa biyahe na kasinggulang lang daw sila ng pangalawa nitong anak na babae. Kaya nang sumunod na nagtanong ito, mga anak na ang tinawag sa dalawang dalaga. Sinabi ni Karinang isang kwarto na lamang na kapwa kinatango ni Mang Noel at ng babaeng empleyada. 2 susi ang inabot ni Karina. Nagpasalamat sila sa umistima sa kanilang empleyada
bago muling sumunod kay Mang Noel na sinalubong naman ng isang bellboy. Kinuha ang mga bagaheng dala ng dalawa. Bagamat bantulot, walang nagawa si Lady na kumilos at iabot ang bag sa nakangiting empleyado. Humalukip-kip na lang ang dalaga na kinangiti ni Karina. Muli silang sumakay sa elevator, ngunit hindi na sumama pa si Mang Noel. Sinabing may errands pa itong gagawin. Ihahatid na lamang daw sila ng bellboy at magpahinga na raw sila muna. Kakatukin na lang daw sila mismo ng amo nito para sa hapunan mamayang gabi, na kinatango naman ng dalawang dalaga. Ika-6 na palapag ang kinaroroonan ng kwartong ibinigay kila Karina. Bumukas ang pinto ng elevator, nagbatian ng bellboy maging ang kaninang elevator attendant na nahuli ni Karinang nakatitig sa kanya. Nauna ang bellboy, sumunod na lang sila, lihim na may kinuha sa shoulder bag naman si Karina. Saglit pinamulsa at inoon ang mata sa kanyang imaheng malinaw na inirereplika ng stainless na dingding. Pansin ni Karina hindi nagsasalita si Lady. Nakahalukip-kip lang at sa dalawang lalaking staff ng hotel nakatuon ang mga mata. Sinulya pa ni Karina ang munting tag na nakasabit sa hawak niyang susi. Number 89, bago binalik ang mata sa sariling refleksyon. Hindi niya maiwasang isipin kung may alam kaya si Mang Noel sa kung ano ang dahilan at naririto sila. Kasi kahit siya, hindi niya maiwasang mag-isip ng may mali siya. Isang mayamang lalaking alangan ang edad sa kanya. Kinuha siya ng kwarto. Inanyayahan siyang makadate o makasama nito ng ilang gabi at araw. Kahit na sabihing nagsusumigaw sa rangya ang lugar, ganoon pa rin, marumi pa rin sa paningin. Sumama siya. Oo nga't may chaperon siyang dala. Makakabawas ba yon sa mga malisyoso at malisyosang mag-isip? Ngunit sino ba siya upang tumanggi? Isa sa mga kasunduang maaaring magsalba ng tahanan nilang nagpapadyang mawala. Wala na, Karina. Andito ka na. Wala nang panahon para umatras pa. Nakita na ng mga kaiskinita mong sinundo ka. Pumayag ka. Hindi mo rin naman kontrolado ang pag-iisip ng mga tao. Ang mahalaga ikaw. Kilala mo ang sarili mo. Konsola na lang ni Karina sa kanyang sarili. Dahil alipin ng mga isipin, hindi na namalaya ni Karinang nasa harap na sila ng suite na uukupahin. Si Lady ang nagbukas at naunang pumasok. Sumunod ang bellboy na dala-dala ang mga gamit nila ni Lady. Siya naman ay saglit nagpalingalinga sa bawat panig ng maliwanag na pasilyo. Ilang pinto ang nahagip ng kanyang paningin. 10 pinto sa mabilis nilang pagsipat. Papasok na siya nang makasalubong ang bellboy na may ngiting binigay naman sa kanya. Mabilis niyang kinuha sa bulsa ang 300 hinanda kanina at pasimpleng inabot sa lalaking tingin niya ay kasing edad lamang nila. Nag-thank you ito matapos pasimpleng binulsa rin ang tip ng dalaga. Sisipol-sipol na naglakad palayo. Malaking bagay na kay Karina ang 300, ngunit sa ganitong pagkakataon, kailangan pa rin na maglabas siya ng pera. Paminsan-minsan lang naman. Pak! Alta! Anong sabi ni Princess Sarah? Salubong sa kanya ni Lady. Natatawang sinara ni Karina ang pinto at ginala ang paningin sa paligid. Ang halos ika-4 na bahagi niyon ay inuukupa ng living room. Agad niyang naramdaman ang malambot at makapal na carpet na light purple ang kulay bago pa siya nakalayo sa pinto. Iyon din ang kulay ng kabuuan ng sopa at ng misitang pares nito. Sa gilid may malaking TV. Sa dulong bahagi naman ng living room, may munting wine bar na nakadikit sa may dingding. May coffee percolator sa dulo ng minibar. Nakasara ang mabigat sa paninging kortina na katema rin ng sopa. Nang hawiin ni Lady ang makapal na kortina, ang malamig sa matang mga puno at kabundukan ang kanilang nasilayan. Si Karina ang naiwan sa bintanang salamin. Si Lady, tinungo ang nag-iisang kwarto at kusina naman. Rinig niya ang boses nito sa pagsasabi ng mga nakikita.
Bahagyang napales ang mga isipin niya sa tuwang nahahamig kay Lady. First time nila ito. Enjoyin na lang nila hanggat wala pa naman dapat ipag-alala. Tinawag siya ni Lady mula sa loob ng silid ngunit tumunog ang doorbell. Kunot noong napalinga siya sa nakasarang pinto. Lumabas si Lady at ito ang tumungo roon. Sumilip sa peephole. "Pagkain!" Tipid nitong sabi na kinatango naman niya. Ang kaibigan rin na nagbukas. Isang unipormadong empleyado ang pumasok. Tulak-tulak ang may kalakihang room service trolley kung saan naroroon ang mga sinasabi ni Lady na pagkain. May 3 bandehado na tatakpan ng stainless plate cover. Isang maliit na termos at ilang babasaging baso, kopita at ilang pares ng iba't ibang laki ng kutsara tinidor. Tinanong ng empleyado kung saan ihahain. Sinabi na lang ni Lady na sila na ang bahala. Iwan na lamang ito, na agad namang sinunod. Si Lady ang nagbigay naman ng tip sa pagkakataong ito. Saka lang nakaramdam ng gutom ang dalawa. Mag-aalas 3 na din ng hapon. Ang huling kain nila, bago pa sila bumiyahe. Kahit nag-offer si Mang Noel na kumain sila at mag-stop over, tumanggi ang dalawa. Ang dahilan para makarating na agad sila sa hotel. May kutkuti naman silang binigay sa driver na paunti-unti nitong kinakain kapag tumitigil sila sa mga checkpoint at ilang daang medyo tining sandali ang mga sasakyan. Isang sulat ang binigay pa ng manager sa kanila bago ito lumabas ng room nila, kung saan nakasaad sa may kakapalang stationery paper na sa Biyernes pa raw darating si Mr. Montemayor. Halos 2 araw pa. Mag-relax lang daw sila at i-enjoy ang ilang exclusive perks na handog sa kanila ng hotel. Nagtanong si Lady sa manager kung ano ang mga sinasabing exclusive perks na nakangiti namang inisa-isa sa kanila. Ilan sa mga natandaan ng dalawa ay ang special spa day, exclusive tour sa ilang tourist spot sa Baguio via private car, 24 hours food and service ng housekeeping. Libre din ang entrance at food and drinks sa resto bar na nasa ika-10th floor bago mag-penthouse. Nang matapos ang manager na lalaki sa pagpapaliwanag, 2 unipormadong housekeeping ang nagpasok ng rolling clothes rack, kung saan naka-plastic pa at maayos na nakahanger ang ilang bestida at ternong pambabae. Pinasok naman ng isa ang nakatrolley ng mga box ng sapatos. Nakapatong sa ibabang parte ang 2 makeup kit boxes. Para raw iyon sa kanila. Bilin raw ni Mr. Montemayor. Nagkatinginan na lang ang 2 dalaga sa malapanaginip na nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon. Natatawang napatingin si Karina kay Lady na dumikhay ng may kalakasan. Napasarap ang kanilang pagkain. Paano'y isang tray ng fish fillet, bandehado ng marisketa tostada, isang bowl ng vegetable salad at isang pitsel ng fresh orange juice ang dinigma ng dalawa. Hindi man naubos dahil sa dami, halos nangalahati naman ang kinain. "Naantok ako, best friend," ani Lady na humiga sa sopa at binuksan ng TV habang iniisa-isa ang mga bala ng DVD na kinuha sa isang sulok ng living room. Sa pagkakapungay ng mga mata ni Lady, alam ni Karina na hindi nito matatapos ang pinikulang mapipili. Siya naman ay kabaliktaran. Gusto niya maglakad-lakad, magbababa ng kinain. Napasulyap si Karina sa ilang patio umbrella na tanaw mula sa salaming bintana. Maaga pa naman, wala pang 6:00 ng hapon. Ano kaya kung maglakad-lakad muna siya? "Lalabas ako magpapababa ako ng kinain. Gusto mo bang sumama?" Tanong niya sa kaibigang umiling agad. Kinomportable na ang sarili sa pagkakahiga. Saglit lang, nag-uumpisa na ang opening credits ng Mean Girls movie. Isa sa mga bagong pelikula ngayong taon. Nagpalit ng damit si Karina mula sa bag na dala. Isang paldang maong na pa-pencil cut ang estilo ang napili niya na tinernuhan naman niya ng spaghetti strap. Ang top, kulay pink.
Walang medyas, ang Converse na low-cut naman ang pinansapin niya sa paa bago hinayaang nakalugay ang mahabang buhok. Yung susi wag mo kalimutan, bilin pa ni Lady nang naglalakad na siya palapit sa pinto. May munting curly cord na kasama ang tag at ang mismong susi ng suite, kaya madaling gawing porsela sa pulso o itali sa kung anong gamit upang hindi ma-misplace kung sakali. Ginawang bracelet nga ni Karina. Nagdala rin siya ng lagpas 500 bill, baka kasi may maibigan siyang bilhin o ipasalubong sa kanyang lola sa baba. First floor, ma'am. Nakangiting anunsyo ng elevator boy kay Karina. Isang tipid ng ngiti ang iginanti niya sa empleyado bago humakbang palabas. Saglit niyang nasulyapan ang malaking aranya bago tuloy-tuloy na naglakad palabas ng hotel. Pinili ni Karinang umupo sa isang bakanting bench kung saan tanaw niya ang hindi mabilang na nakaparadang sasakyan at establishmentong kapitbahay ng hotel. Di kalayuan, may ilang horse rider na nakakaaliw panoorin. Paano'y mga turista lamang ang karamihang nakasakay sa kabayo. Rinig pa ni Karina ang ilang tawanan at tilian ng mga dalagita at batang sumasakay sa hayop na trained naman. May ilang gimmick pa ang mga locals na pinapasuot ng tila pang Indian na outfit ang mga turista. Iyong bang headdress ng mga Native Americans noong unang panahon. At kung ano-anong borloloy pa na dinagdag ng ilan. Yung iba nga, pinapasuot pa ng Native Igorot costume. Yung iba. Hindi rin niya mabilang kung ilang photographer ang naglisaw sa paligid. Marami rin ang Panoy Kodakan. Inaliw ni Karina ang sarili sa mga tanawin at tawanang nakikita niya at naririnig. Kanina pa kasi siya inaalipin ng mga alalahanin. Aaminin niya sa sariling may mga sandaling tila nais niyang umatras sa napagkasundoan nila ni Mr. Montemayor. Maraming hindi magandang senaryo kasi ang tumatakbo sa kanyang isipan. Narong, paano kung gawan siya ng hindi maganda? Kunwari ay lasingin o di kaya ay ikulong sa isang silid. Pilitin sa hindi niya gustong mga bagay. Kasi hanggang sa mga sandaling ito, nagtitalo pa rin ang isip ng dalaga. Nahati pa rin sa dalawang tagpo ang mga eksenang naglalaro sa kanyang isipan. Isa pa, kasama niya si Lady. Paano kung madamay pa to? Marahang pinilig ni Karina ang ulo. Pinapalis muli ang mga tagpong ginagawa ng kanyang isipan. Tinuon niya ang atensyon sa mga batang nakasakay sa bike at paikot-ikot lang sa lugar. Ilang sandali pa ang dumaan. Nang mapansin na pababa na ang araw, nagpasya na ang dalagang bumalik sa kwartong inuukupan nila. Ang nakangiting elevator boy muli ang nasumpungan ni Karina. Balik na po kayo? Tanong nito na kinatango ng dalaga. Napasulya pa siya sa tag na nakasulat, number 89. 8th floor po please. Aniya sa bahagyang napakunot na elevator boy, ngunit hindi naman ito nagsalita na makitang tumungo si Karina. Hinilot-hilot pa ang sentido. Napapikit pa nga saglit. Paano'y tila kinapitan na siya ng antok sa kamalayan. Pinakawalan ang mahinang pagikab. Ilang segundo pa ay, 8th floor po, ma'am. Anang boy na kinataas ng paningin ni Karina mula sa sahig. Tuloy-tuloy siyang lumabas at hinanap ang room 89. Sa pinakadulo ng pasilyo niya natagpuan, na bahagya niyang kinataka. Paano'y tila nag-iba ang kulay ng paligid, maging ang carpet na tinatapakan niya ngayon. Pansin niya, wala ito kanina. Pinagkibit na lang iyon ni Karina nang lalong sumipa ang antok sa kanyang kamalayan. Sinuksok niya ang susi. Pinihit pa kanan. Hindi iyon bumukas. Sinubukan niyang pakaliwa. Hindi pa rin gumana. Napasimangot ang dalaga. Tinanggal ang pagkakasoksok ng susi at sinipat ang doorknob. Kumatok siya. Tinawag ang pangalan ni Lady. Saglit lang, nakarinig siya ng lagitik mula sa loob ng silid. Naipagpasalamat niyang hindi pa nakakatulog si Lady. Mukhang may problema pa ang susing dala niya.
Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Lady ang nagbukas. Isang lalaking sulubong ang kilay ang kanyang nasumpungan. Nakatapes ng puting tuwalya ito. Basa ang buong katawan ng tubig. Tila natuod ang dalaga. Bumuka ang bibig upang may sabihin, ngunit sa matiim na mga mata napako saglit ang kanyang paningin. Mga matang may malalantik na pilik at kilay na kay kakapal na kadalasang features ng mga Bombayeng lahi. Sa liwanag na nanggagaling sa kisame, hindi nakaligtas sa mata ng dalaga ang kakaibang kulay ng balintataw ng estranghero. Hazel eyes. Bumaba ang kanyang paningin sa pulang labi ng lalaki na ang kalahating pisngi ay may shaving cream pa. Hindi kinukusay bumaba ang kanyang mata sa hubad nitong katawan, sa maayos na pagkakasalansa ng kalamnan sa sikmura nito. Hindi maiwasan ng dalagang sunod-sunod na napalunok nang muli pang bumaba ang kanyang mga mata sa tuwalyang tanging tumatabing sa kaangkinan nitong iyon lamang ang tumatakip. "Are you done?" Anito na kinataas ng paningin ng dalaga. Tila nag-init ang kanyang mga tenga. Damay maging pisngi niya sa bumuhos na realisasyon. "Kuwan," garel na wika ng dalaga na kinakiling ng leeg ng lalaki. "Yes." Anang estranghero pa na undi-unding umaaliwalas ang aburidong timpla kanina nang pagbuksan siya. "Kwarto namin to." Tila uhaw at paos na nasabi ng pobre, sabay taas ng kamay na hawak ang susing gamit kanina. Tumaas ang kilay ng lalaki. Humakbang palapit na otomatikong kinaatras ni Karina. Pahablot na kinuha ang susi at sinipat. "This is room 89. And your key says it's 68. Mali ka ng basa, miss." Nanunuksong wika ng lalaking napangiti sa dalagang napahilamos na lang na muka sa pagkapahiyang nadama. Sinikmat ni Karina ang susing pag-aari niya. Mabilis na tumalikod at tumakbang ng may kabilisan. Tinungo ang elevator. Nanginginig na pinagpipindot ang mga numero habang inaaway ang sarili. Nakakahiya. Impit na bulong niya. Nang bumukas ang pinto ng elevator, muling sumulyap ang dalaga sa pintong tinangkang buksan, na agad niyang pinagsisihan sapagkat nakita niyang nakasandal ang lalaki sa gilid ng pintong bukas. Nakahalokip-kip at pinagmamasdan siya na may kalakip na panunodyo ang tingin. Ma'am, 6th floor na po." Salubong kay Karina ng elevator boy nang siya ay pumasok. Tumango na lang ang dalaga, pinikit ng maree ng mga mata. Ngunit tila lalong tinutokso siya ng pagkakataon sapagkat muling ang hubad na katawan ng lalaking nasa room 89 ang gumuhit sa kanyang isipan.